ninakawan ako ng dangal ng mismong lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Sa gitna ng rangya, natagpuan ko ang aking asawa sa bisig ng aking pinagkakatiwalaang tauhan. Basura na siya, Marco. Bulong ng ahas. At ang tanging sagot ng asawa ko, isang tawa na bumasag sa aking mundo. Ngunit hindi ako magpapakamatay. Gigising silang wala na ang lahat ng kinulimbat nila sa akin. Sino ngayon ang tunay na basura? Simulan natin ang kwento ng aking muling pagsilang. Huwag kang mag-alala, Clarice. Pirma na lang ang kailangan ko sa babaeng iyan. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa mga dokumentong ito, itatapon ko siya na parang basahang marumi. Hindi ko na kailangang magtiis sa pagmumukha niya at sa malamig niyang pakikitungo. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na bumaon sa aking pandinig habang nakatayo ako sa labas ng aming silid. Hawak-hawak ko pa ang isang maliit na kahon ng mamahaling relo na binili ko para sa aming anibersaryo. Isang sorpresang naudlot dahil sa isang masamang kutob. Ang lamig ng pintong kahoy ay tila lumipat sa aking mga daliri hanggang sa maramdaman ko ang pamamanhid ng aking buong katawan. Ang boses ni Marco, ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ay punong-puno ngayon ng puot at pandidiri. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, nasa NAIA Terminal 3 ako, handang lumipad patungong Singapore para sa isang napakahalagang business meeting. Ngunit habang naghihintay ng boarding, tila may kung anong malamig na kamay ang humawak sa aking puso. Binuksan ko ang aking mobile application para suriin ang security camera sa aming bahay, isang gawin na ginagawa ko upang masigurong ligtas ang aking pamilya habang wala ako. Ngunit ang bumungad sa akin ay isang itim na screen. Walang signal, ang lahat ng mata sa loob ng aking tahanan ay biglang nabulag. Hindi ako nag-atubili. Kinansela ko ang aking flight at mabilis na bumalik sa aming mansyon, ang bahay na itinayo ko mula sa sarili kong pawis at paghihirap. Pagdating ko, ang katahimikan sa loob ay tila isang babala. Maingat kong binuksan ang pinto. Hindi gumagawa ng kahit anong ingay habang ang aking mga paa ay dahan-dahang humahakbang sa malambot na alpombra. At doon, sa harap ng aming silid, natagpuan ko ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Narinig ko ang mahinang halakhak ni Clarice, ang aking pinagkakatiwalaang secretary na itinuring ko na ring parang kapatid. But Marco, paano kung mahalata niya na may kulang sa mga bank accounts? She's smart, you know that. Wika niya sa isang tono na puno ng panunokso. Smart? Clarice, honey. She's too busy being a CEO to notice that her own husband is slowly draining her dry. Actually, pagod na akong maging sunod-sunuran sa kanya. I'm tired of her rules, of her being so independent. Gusto ko ng babaeng marunong mag-alaga sa akin, hindi yung babaeng mas inuuna ang spreadsheets kaysa sa asawa niya. Sagot ni Marco na may kasamang tunog ng pagpihit ng baso ng alak. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking pagkatao. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na naging kalyo dahil sa pagtatrabaho gabi at araw para lang mabigyan siya ng buhay na pinapangarap niya. Ang mga kamay na nagbayad sa lahat ng utang sa sugal ng kanyang ina na si Doña Aurora at ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng dignidad na hindi niya kayang kitain sa sarili niyang sikap. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking mga tuhod. Ang aking lalamunan ay tila hinahakal ng isang hindi nakikitang kamay. At ang bawat hininga ko ay naging mabigat at masakit. Ang paningin ko ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi sa harap ng pintong ito. Napatingin ako sa kahon ng relo sa aking kamay. Ito ang simbolo ng 10 taon naming pagsasama. 10 taon ng aking bulag na katapatan at sakripisyo. Ngunit sa likod ng pintong yon, ang lahat ng aking ibinigay ay itinuturing lamang na puhunan para sa kanilang sariling kaligayahan. Isang malalim na lamat ang tila nabuo sa aking puso.
isang pagbitak na walang anumang halaga ng pera ang makapaghuhilom. Dahan-dahan, dinala ko ang aking kamay sa aking dibdib, pilit na pinatitigil ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa tindi ng sakit. Ang hangin sa paligid ko ay tila naging yelo. At ang bawat sulok ng mansyong ito na dating puno ng pangarap ay naging isang madilim at mapanglaw na kulungan. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para protektahan siya, ako pa ang unang itatapon sa gitna ng gitgitang ulan, sa gitna ng rangyang ibinigay ko sa kanila. Bakit ako ang naiwang pulubi sa pag-ibig at respeto? Narinig ko muli ang kanilang malalaswang tawa, isang tunog na nagpapahiwatig na wala silang kaalam-alam na ang reynang binalak nilang pabagsakin ay nakatayo na sa labas ng kanilang pintuan. Dala ang isang galit na mas matindi pa sa anumang apoy. Sa dinami-dami ng mga taong pinagkatiwalaan ko, bakit ang taong pinag-alayan ko ng aking buhay ang siyang may hawak ng kutsilyong nakatarak na ngayon sa aking likuran? Dahan-dahan akong umatras mula sa pintong yon. Ang bawat hakbang ko ay kasing bigat ng isang buong mundong nagigiba. Hindi ko hinayaang marinig ang aking pag-alis. Ang bawat paglapat ng aking mga paa sa malamig na sahig ay tila isang piping saksi sa aking pagtakas mula sa isang bangungot na gising ako. Nagtuloy ako sa aking silid-aklatan, ang lugar kung saan madalas akong magpalipas ng madaling araw sa pagtatrabaho habang mahimbing na natutulog si Marco. Sa loob ng silid na yon, ang amoy ng luma at bagong papel ay tila sumalubong sa akin. Isang amoy ng tagumpay na ngayon ay may kahalo ng pait. Napatingin ako sa isang lumang litrato na nakapatong sa aking lamesa. Doon, makikita ang isang batang Isabel at isang mas batang Marco, kapwa payat at puno ng pangarap. Naalala ko nung nagsisimula pa lang kami, wala kaming kahit ano kundi ang aming mga pangarap. Upang makapagsimula ako sa aking kumpanya ng kosmetiko, isinangla ko ang tanging pamanang hiyas ng aking ina, isang kwintas na tanging alaala ko sa kanya. Ilang beses akong lumaktaw ng pagkain, ilang beses akong nagtiis sa paglalakad sa ilalim ng tirik na araw para lamang makatipid sa pamasahe. Lahat ay para sa kinabukasan naming dalawa. Isabel, pangako, kapag naging matagumpay na arkitekto na ako, ikaw naman ang pagpapahingahin ko. Aalagaan kita na parang isang reyna. Ang mga salitang binitawan ni Marco noong gabi na wala kaming pambayad sa kuryente at tanging kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag sa aming maliit na paupahan. Naniwala ako. Pinanghawakan ko ang pangakong yon, gaya ng pagkapit ng isang nalulunod sa isang pirasong kahoy. Pinagtapos ko ang kanyang mga kapatid. Binayaran ko ang lahat ng utang sa sugal ng kanyang inang, si Doña Aurora, at binigyan ko siya ng posisyon sa aking kumpanya na hindi naman niya talaga pinaghirapan. Ang lahat ng karingalan na tinatamasa niya ngayon, ang mga mamahaling sasakyan, ang mga designer suits, ang respeto ng ibang tao, ay bunga ng aking dugo at pawis. Ngunit ang lahat ng yon ay tila naging abo sa loob lamang ng isang gabi. Ang taong pinag-alayan ko ng aking lakas ay ang tao ring unti-unting kumikitil sa aking kaluluwa. Naupo ako sa aking swivel chair, ang upuang saksi sa aking mga puyat at pagod. Binuksan ko ang isa sa mga drawer ni Marco na madalas niyang iwanang nakakunci. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil marahil sa kanyang sobrang kumpiyansa na wala ako, ay naiwan niyang bahagyang nakabukas. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahalungkat ang mga papeles sa loob. Isang makapal na asul na folder ang kumuha ng aking atensyon. Binuklat ko ito at ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng folder ay mga dokumentong patungkol sa aking kumpanya, ang Isabel Cosmetics International. Ngunit hindi ang mga ulat ng kita ang naroon, kundi mga dokumento para sa paglipat ng ilang malalaking ari-arian at shares ng kumpanya. At doon, sa ibabang bahagi ng huling pahina, nakita ko ang aking pangalan, ang aking lagda.
Ngunit alam ko sa aking sarili na hindi ko kailanman pinirmahan ang dokumentong ito. Ang bawat kurba ng panulat, ang bawat tuldok, ay isang malinis na panggagaya sa aking pirma. Isang palsipikadong power of attorney. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng isang mainit na likido sa aking pisngi. Isang luhang hindi ko na kayang pigilin. Hindi lang pala ang puso ko ang ninakawan niya, kundi pati na rin ang aking kinabukasan at ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Ang lagdang ito ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ay ang katibayan ng kanyang ganap na pagtataksil. Sapat na ang sakit na naramdaman ko sa marinig ang kanyang mga salita sa loob ng silid. Ngunit ang makita ang dokumentong ito ay parang pagbaon ng isang huling pako sa aking kabaong. Habang ang gabi ay tila mas lalong dumidilim sa labas, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa aking puso. Ang Isabel, na dating puno ng pag-ibig at sakripisyo, ay dahan-dahang namamatay at sa kanyang lugar ay may isinisilang na bago. Isang babaeng wala nang ititirang awa. Tumingin ako sa bintana, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga dambuhalang nagmamasid sa aking pighati. Kung akala ni Marco na ganito lamang kadaling agawin ang lahat ng sa akin, nagkakamali siya. Hindi ko hahayaang ang huling pirma na kanyang hinahangad ay maging mitya ng aking pagbagsak. Ngunit paano ko babawiin ang kumpanyang unti-unti na palang kinakain ng mga anino sa loob mismo ng aking tahanan? At sino pa ang maaari kong pagkatiwalaan kung ang mismong taong katabi ko sa pagtulog ay ang siyang bumubutas sa aking bangka? Hindi pa lubusang sumisikat ang araw nang marinig ko ang malakas na pagtawag ng doorbell na bumasag sa katahimikan ng umaga. Hindi ito ang mahinahon na tunog ng isang bisita. Ito ay ang mapang-utos na ingay na tanging ang aking biyanan lamang, si Doña Aurora, ang may kayang gawin. Nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib habang pababa ako ng hagdan. Ang bawat baitang ay tila nagpapaalala sa akin na sa bahay na ito, ako ang nagbabayad ng lahat. Ngunit ako ang itinuturing na dayuhan. Nakita ko ang aming kasambahay na si Manang Ising na nagmamadaling buksan ang pinto. Ang kanyang mukha ay bakas ng takot at pag-aalala. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos, Ising. Alam mong mainit sa labas, hinahayaan mo akong maghintay. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala, punong-puno ng pagmamataas. Pumasok siya, na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng mansyong ito. Suot ang kanyang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng umaga. Mga alahas na ako rin ang bumili. "Good morning, Mama." Mahinahon kong bati. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Lumingon siya sa akin at itinaas ang kanyang kilay. "Oh, Isabel, akala ko ba nasa Singapore ka? Bakit nandito ka pa? At tignan mo nga ang itsura mo, mukha kang hindi natulog ng 1 linggo. Kaya siguro itong si Marco ay laging stressed dahil ang asawa niya ay hindi na marunong mag-ayos ng sarili." Ang bawat salita niya ay parang asin na ibinubudbud sa aking mga sariwang sugat. Naalala ko kung paano ko siya tinulungan noong kukunin na ng bangko ang kanilang lumang bahay sa probinsya. Naalala ko ang lahat ng tseke na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang mga social circles at charity events na ang totoo ay pambayad lamang sa kanyang mga pagkatalo sa mahjong. "May nakanselang meeting lang po, Ma." Maikli kong sagot. "Anyway, mabuti na rin at nandito ka," sabi niya habang binubuksan ang kanyang mamahaling bag. "Kailangan ko ng dagdag na budget para sa susunod na buwan. May pupuntahan kaming cruise ng mga amigas ko. At yung credit card na ibinigay mo, bakit parang laging malapit na sa limit? Ayusin mo yan, Isabel. Huwag kang masyadong kuripot sa pamilya ng asawa mo. Utang mo sa amin na tinanggap ka namin, kahit na ang background mo ay, alam mo na." Nanatili akong tahimik. Ang konsepto ng utang na loob ay tila isang tanikala na ipinulupot nila sa aking leeg hanggang sa hindi na ako makahinga. Sa paningin nila,
Ang aking tagumpay ay kanila rin. Ngunit ang aking pagod ay akin lamang. Maya-maya ay bumaba na rin si Marco. Agad siyang lumapit sa kanyang ina at humalik sa pisngi nito bago tumingin sa akin ng may halong pagkailang. Ma, bakit ang aga mo? Dinalhan kita ng paborito mong kakanin, anak, at gusto ko ring makausap si Isabel tungkol sa mga pangangailangan natin. Sagot ng matanda. Halika rito sa study room, Marco. May gusto akong ipakita sa'yo. Sumunod si Marco sa kanyang ina. Nanatili ako sa sala. Hawak ang isang tasa ng kape na hindi ko man lang may alok sa aking labi. Ngunit hindi ko napigilan ang aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto ng study room. Ang silid kung saan kagabi ay natagpuan ko ang pekeng power of attorney. Ma, kailangan nating bilisan. Narinig kong bulong ni Marco. Nararamdaman ko na parang may hinala na si Isabel. Hindi siya tumuloy sa Singapore. Huwag kang tanga, Marco. Ang boses ni Doña Aurora ay naging matalas at malamig. Kailangan nating makuha ang lahat bago pa niya maisipang ilipat ang mga assets. Sayang naman ang ganda ni Clarice kung mauuwi lang kayo sa wala. Mas bagay kayo ng batang yon, masunurin at hindi mapagmataas na gaya nitong asawa mo. Pero paano kung ayaw niyang pumirma sa mga huling papeles? Tanong ni Marco. Kung hindi siya makikipagtulungan, gagawa tayo ng paraan, sabi ni Doña Aurora na may kasamang kakaibang tono na nagpapatayo ng aking mga balahibo. Masyado na siyang stressed sa trabaho, di ba? Madali lang palabasin na nawawala na siya sa sariling kaisipan. Isang pirma lang mula sa isang doktor na kakilala ko. At maaari na nating ilagak si Isabel sa isang pasilidad kung saan siya ay aalagaan. Doon, hindi na niya kailangang mag-alala sa kumpanya dahil tayo na ang hahawak ng lahat. Nabitawan ko ang hawak kong tasa. Ang porselana ay bumasag sa katahimikan habang ang kape ay tumapon sa aking mga paa. Kasing init ng galit na ngayon ay sumasabog sa aking dibdib. Ang tunog ng pagkabasag ay tila hudyat ng pagtatapos ng aking pagtitimpi. Hindi lang nila ako gustong nakawan. Gusto nila akong burahin. Gusto nilang ikulong ang aking kaluluwa sa isang madilim na silid. Habang nilulustay nila ang bawat sentimo ng aking pinaghirapan, kasama ang babaeng ipinalit sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ngunit ang aking isipan ay naging kasing linaw ng kristal. Ang bawat patak ng kape sa sahig ay tila mga luha ng nakaraan na ngayon ay tuyo na. Ganito pala ang halaga ng 10 taon na pag-aalaga ko sa inyo. Bulong ko sa aking sarili habang mabilis akong umakyat pabalik sa aking silid bago pa nila ako makita. Sa loob ng aking kwarto, tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang sugatang si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno na ng isang mapanganib na ningas. Kung impyerno ang gusto nilang ibigay sa akin, sisiguraduhin kong sila ang unang masusunog sa apoy na sila rin ang nagsindi. Ngunit paano ako lalaban sa isang biyanang may koneksyon sa mga doktor at isang asawang handang pumatay sa aking pagkatao para lamang sa pera? At sino ang taong maaari kong tawagan sa oras na ang lahat ng nasa paligid ko ay kaaway? Kailangang maging magaling kang aktres, Isabel. Ang buhay mo ang nakasalalay rito. Bulong ko sa aking sarili habang nakaharap ako sa salamin ng aking vanity table. Pinagmasdan ko ang aking refleksyon, ang maputlang mukha na pilit kong tinatakpan ng makapal na foundation, ang mga matang puno ng puyat na ginagawa kong buhay sa pamamagitan ng maskara. Ang bawat pahid ng lipstick ay tila paglalagay ng baluti sa aking pagkatao. Sa mundong ito na binuo ng kanilang kasinungalingan, ang tanging sandata ko ay ang aking kakayahang magpanggap. Lumabas ako ng silid at tumungo sa hapagkainan. Doon, nakita ko si Marco at Doña Aurora na tila walang nangyari kagabi. Ang bango ng bagong luto na sinangag at tuyo ay pumuno sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng tahanan,
Ngunit ngayon ay tila nakakasuka. Good morning, Isabel. Are you feeling better? Tanong ni Marco sa isang malambing na tono, ang boses na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Hinawakan niya ang aking kamay at kinailangan ko ang lahat ng aking lakas upang hindi ito bawiin ng mabilis. Ang kanyang balat ay tila naging kasing lamig ng isang ahas sa aking pakiramdam. Medyo, Marco. Marami lang iniisip sa opisina. Sagot ko habang dahan-dahang humihigop ng kape. Tumingin ako kay Doña Aurora na abala sa pagpili ng kanyang pagkain. Ma, tungkol sa cruise na binanggit niyo, may kailangan tayong pag-usapan. Agad na lumiwanag ang mukha ng matanda. O, aayusin mo na ba ang budget, Hija? Sinasabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Ngumiti ako ng tipid, isang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Actually, iyon ang dahilan kung bakit hindi ako natuloy sa Singapore. May malaking problema ang kumpanya, Ma. Ang audit report na lumabas kagabi ay nagpapakita ng malaking kakulangan sa pondo. Baka kailanganin nating maghigpit ng sinturon sa mga susunod na buwan. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagitan ng gulat at takot. Anong ibig mong sabihin, Isabel? Paanong mawawalan ng pondo? Ang laki ng kinikita ng Isabel Cosmetics. Iyon din ang akala ko, Marco. Ngunit tila may mga ilegal na transaksyon na nagaganap sa loob na hindi ko alam. Kapag hindi ito naayos, baka kailanganin kong ideklara ang kumpanya na bankrupt para hindi ako makulong. Wika ko sa isang seryoso at malungkot na tono. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang kasakiman ay tila isang nakakahawang sakit na biglang sumulpot sa kanilang mga mukha. Ito ang pain na aking inilaglag. Ang takot na mawala ang lahat ng luho na kanilang tinatamasa. Pagdating ko sa opisina, ang bawat hakbang ko sa marble floor ay nagbibigay ng mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng hallway. Sinalubong ako ni Clarice. Suot ang isang nangiti na dati ay akala ko ay tapat. Ngunit ngayon ay nakikita ko na bilang isang nakakalason na maskara. Good morning, Ma'am Isabel. Ready na po ang lahat para sa board meeting. Wika niya habang sumusunod sa akin sa loob ng aking silid. Clarice, i-cancel mo ang lahat ng appointments ko ngayong araw. At pakidala rito ang lahat ng financial records ng nakaraang 3 taon. Gusto ko ring makita ang mga personal expense accounts ni Marco at Doña Aurora na dumadaan sa kumpanya. Utos ko nang hindi tumitingin sa kanya. Napansin ko ang saglit na pag-aatubili sa kanyang mga galaw. May problema po ba, ma'am? Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Isang tingin na nagpababa ng kanyang balikat. Gusto ko lang siguraduhin na walang anay na sumisira sa pundasyon ng kumpanyang ito, Clarice. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang katapatan. Di ba? Nang lumabas siya, agad kong tinawagan ng isang tao na matagal ko nang hindi nakakausap. Si Attorney Victor, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Siya lamang ang tanging tao na alam kong hindi mabibili ng pera ni Marco. Victor, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan nating ilipat ang lahat ng aking shares at ang mga assets ng kumpanya sa isang irrevocable trust sa ilalim ng pangalan ng aking pinsan sa probinsya. At Victor, kailangan nating gawin ito nang walang nakakaalam, lalo na ang asawa ko. Bulong ko sa telepono habang nakatanaw sa malawak na syudad ng Makati mula sa aking bintana. Habang isinasagawa ko ang mga unang hakbang ng aking pagbawi, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito ang sakit ng pagtataksil, kundi ang determinasyon ng isang taong wala ng balak pang maging biktima. Ang bawat dokumentong aking pinipirmahan ay tila isang hakbang palayo sa impyernong binuo nila para sa akin. Ngunit bago matapos ang araw, isang hindi inaasahang kumatok sa aking pinto. Pumasok ang head ng security ng gusali. Dala ang isang brown envelope. Ma'am Isabel, may nag-iwan po nito sa front desk. Para sa inyo lang daw po. Wika ng gwardiya bago mabilis na lumabas. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang aking mga kamay ay muling nanginig nang makita ang mga litrato sa loob.
Hindi ito litrato ni Marco at Clarice. Ito ay mga litrato ko. Sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang oras, na tila may sumusunod sa akin sa bawat galaw ko. At sa huling pahina, may isang maikling sulat na nakasulat sa pulang tinta. Huwag kang masyadong kampante, Isabel. Alam namin ang bawat hakbang mo. Ang lamig na naramdaman ko ay tila pumasok hanggang sa aking mga buto. Totoo nga ba ang plano nilang palabasin akong baliw? O may mas malalim pa silang laro na hindi ko pa natutuklasan? At sino ang taong nasa likod ng mga litratong ito na tila nagbabantay sa bawat hininga ko? Nanatili akong nakatitig sa mga litratong yon sa loob ng ilang minuto, habang ang aking hininga ay tila nagiging maliliit na kristal ng yelo sa loob ng aking dibdib. Ang bawat kuha, sa parking lot, sa labas ng paborito kong coffee shop, maging ang pagpasok ko sa lobby ng sarili kong gusali, ay isang malinaw na mensahe. Wala akong itatagong lihim na hindi nila alam. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang mainit at naglalagablab na puot. Pakiramdam ko ay isa akong usa na pilit na kinukulong sa gitna ng kagubatan habang ang mga mandaragit ay nagmamasid mula sa madidilim na anino ng mga puno. Inuwi ko ang bigat na iyon sa aming mansyon. Pagpasok ko sa pintuan, sinalubong ako ng katahimikan na tila ba ang mismong mga pader ay nakikiramay sa aking pighati. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na binasag ng matitinis na boses mula sa dining room. Hindi ito maaari, Marco. Sanay ako sa marangyang pamumuhay. Paanong hindi ko na magagamit ang credit card ko? Nakakahiya sa mga kaibigan ko kung magtitiis ako sa kakaunting allowance. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw, puno ng pagkainis. Pumasok ako sa silid ng may malamig na mukha. Nakita ko silang dalawa na nakaupo sa harap ng isang hapagkainang puno ng masasarap na pagkain. Ngunit para sa akin, ang lahat ng yon ay lasang abo. Iyon ang katotohanan, ma. Wika ko habang dahan-dahang inilalapag ang aking bag sa upuan. Naka-freeze ang lahat ng personal accounts natin dahil sa audit. Kung may gagamitin man tayong pera, iyon ay para lamang sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkain, kuryente at tubig. Wala mo ng shopping, wala mo ng cruise. Tumingin sa akin si Marco. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng isang hayagang pagkayamot. Isabel, kailangan mong gawa ng paraan ito. Paano ang mga proyekto ko? Paano ang reputasyon ko bilang asawa ng isang CEO kung pati pambayad sa restaurant ay hindi ko magawa? Reputasyon, Marco? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na bahid ng pagmamahal na dati ay inaakala kong naroon. Habang ako ay namumroblema kung paano isasalba ang kumpanya, ang reputasyon mo pa rin ba ang iniisip mo? Sa loob ng 10 taon, ako ang naging pundasyon mo. Siguro naman, sa pagkakataong ito, ikaw naman ang tumayo para sa atin. Tumayo si Marco nang hindi man lang tinatapos ang kanyang pagkain. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa sahig ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagtalikod. Nakakapagod na ang ganitong drama, Isabel. Kung hindi mo kayang patakbuhin ang kumpanya ng maayos, huwag mo kaming idamay sa pagbagsak mo. Naglakad siya paakyat ng hagdan nang hindi lumilingon. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng aking puso na naniniwala pa sa kanya. Gabi na, ngunit hindi ako makatulog. Nanatili akong nakahiga, nakatitig sa kisame habang pinakikinggan ang mahinang paghampas ng mga sanga ng puno sa aming bintana. Maya-maya ay naramdaman ko ang paggalaw ni Marco sa aking tabi. Akala ko ay yayakapin niya ako o hihingi ng tawad, ngunit sa halip ay dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat paggalaw niya ay kasing ingat ng isang magnanakaw sa gitna ng kadiliman. Pinanatili kong pikit ang aking mga mata. Pinababagal ang aking paghinga
upang magmukhang mahimbing ang aking tulog, habang ang bawat hibla ng aking pandinig ay nakatuon sa kanyang mga galaw. Narinig ko ang marahang pagdaus-dos ng kanyang mga paa sa sahig patungo sa balkonahe ng aming silid. Ang mahinang pag-ihip ng hangin mula sa labas ay pumasok sa loob nang buksan niya ang pintong salamin. Kahit hindi ako nakatingin, ramdam ko ang lamig na naiwan sa bahagi ng kama kung saan siya nakahiga kanina. Ang lamig na yon ay tila pumasok sa aking mga buto, isang paalala na ang distansya namin sa isa't isa ay hindi na lamang usapin ng sentimetro, kundi isang malawak na bangin na wala ng tulay. "Hello! Bakit ka tumatawag ng ganitong oras?" Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-iingat. "I told you, huwag kang magpapadala ng kahit ano sa opisina niya nang wala akong alam." Nagdududa na siya. Nanigas ang aking buong katawan. Ang tinutukoy niya ay ang sobrang natanggap ko kanina. Ang aking asawa, ang lalaking nangakong poprotektahan ako, ang siya palang arkitekto ng aking takot. "Listen, Clarice. Relax lang," patuloy ni Marco. At ang pagbanggit niya sa pangalan ng aking secretary ay tila isang laso na dumaloy sa aking ugat. "The plan is still on. Iyong mga litrato, magandang panakot iyon para isipin ng mga tao na paranoid siya. Kapag lalong naging erratic ang kilos niya dahil sa takot, mas madaling maniniwala ang board of directors at ang mga doktor na hindi na siya fit patakbuhin ang kumpanya." Hinawakan ko ang kumot ng mahigpit. Ang aking mga kuko ay tila gustong punitin ang mamahaling tela. Ang bawat salita niya ay isang kumpirmasyon ng aking pinakamasamang hinala. Hindi lang nila ako gustong nakawan ng yaman, gusto nilang nakawan ako ng katinuan. "The doctor is ready." Dagdag pa ni Marco sa isang mas mababang tono. "Sabi ni Mama, bukas na bukas din ay kakausapin na niya ang specialist. We just need her to have one big breakdown in public. Isang eksena lang na magpapatunay na nawawala na siya sa sarili at kontrolado na natin ang lahat. Trust me, baby, konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat ng pinaghirapan ng Queen Bee na yan." Narinig ko ang kanyang mahinang paghalakhak bago niya pinatay ang tawag. Nanatili siyang nakatayo sa balkonahe ng ilang minuto. Marahil ay ninanamnam ang tagumpay na akala niya ay abot kamay na niya. Pagbalik niya sa kama, naramdaman ko ang muli niyang paghiga, ang pag-alog ng kutsyon na tila isang hudyat ng aking nalalapit na pagbagsak. Hindi ako gumalaw, hindi ako sumigaw. Ngunit sa ilalim ng aking mga talukap, ang aking mga mata ay gising na gising. Ang bawat pintig ng aking puso ay hindi nadala ng takot, kundi ng isang malamig at kalkuladong plano. Kung breakdown sa harap ng publiko ang kailangan nila para maisakatuparan ang kanilang plano, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hindi nila malilimutan. Ngunit hindi ako ang magiging biktima sa dula-dulaang ito. Kinabukasan, maaga akong naghanda para sa opisina. Suko ang aking pinakamagandang puting suit, ang kulay ng kalinisan at kapayapaan, habang ang aking puso ay puno ng itim na determinasyon. Pagdating ko sa opisina, sinalubong ako ni Clarice nang may mapanuring mga mata. Tila tinitignan kung talab-ang pananakot na ginawa nila kagabi. "Good morning, Ma'am Isabel. May kailangan po ba kayo?" Tanong niya sa kanyang karaniwang tamis-tamisang boses. "Clarice, iset mo ang isang urgent press conference sa lobby ng kumpanya ngayong hapon." Wika ko ng may seryoso at tila nanginginig na tono. Sadyang ipinapakita ang kunwaring kahinaan. "I want to announce the current financial status of the company. I can't take the pressure anymore. Gusto ko nang sabihin ang totoo sa lahat." Nakita ko ang mabilis na pagkislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Agad siyang tumango at lumabas para gawin ang aking utos. Alam kong tatawagan niya agad si Marco. Alam kong sasabihin niya na ito na ang pagkakataong hinihintay nila, ang aking breakdown. Habang naghihintay sa takdang oras,
Tinitigan ko ang aking wedding ring. Dahan-dahan ko itong inikot sa aking daliri. Nararamdaman ng bigat ng gintong ito na tila naging isang rehas. Isang text message ang pumasok sa aking telepono mula kay Attorney Victor. Everything is settled, Isabel. The trust is active. The assets are safe. The trap is set. Nang dumating ang hapon, ang labi ng Isabel Cosmetics ay puno ng mga mamamahayag at mga empleyado. Sa isang sulok, nakita ko si Marco at ang kanyang ina na si Doña Aurora. Kapwa may mga mukhang nag-aalala, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa na makita ang aking pagbagsak. Kasama rin nila si Clarice na kunwari ay nakahandang alalayan ako. Umakyat ako sa podium. Ang liwanag ng mga kamera ay tila mga bituin na sumusuri sa aking bawat galaw. Kinuha ko ang mikropono. Ang aking mga kamay ay sadyang pinanginginig ko ng bahagya. Ladies and gentlemen, simula ko, ang aking boses ay tila mapuputol sa sobrang emosyon. Narito ako ngayon upang aminin ang isang katotohanan na matagal ko nang itinatago. Ang kumpanyang ito, ang pamilyang ito, ay nasa gitna ng isang malaking krisis. Nakita ko ang pagngiti ni Doña Aurora sa malayo. Handa na silang sumabat. Handa na silang tawagin ang mga doktor na nakaabang sa labas upang ilayo ako. Ngunit bago pa sila makakilos, lumingon ako sa direksyon ni Marco at ngumiti. Isang ngangiting hindi nila inaasahan. Dahil natuklasan ko, pagpapatuloy ko, at sa pagkakataong ito, ay naging matatag at malakas ang aking boses na may mga taong pilit na nagnanakaw sa kumpanyang ito mula sa loob at ang mga taong yon ay narito mismo sa loob ng silid na ito. Ang katahimikan sa buong lobby ay naging kasing tindi ng isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang mukha ni Marco ay biglang nawalan ng kulay habang ang mikropono sa aking kamay ay tila naging isang espada na handang humiwa sa kanilang mga kasinungalingan. Sino ang unang lulubog sa barkong sinadya nilang butasin? Ngayong ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas sa harap ng buong mundo. At handa ba si Marco sa susunod na dokumentong ilalabas ko na hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kanyang sariling kaligtasan? Ang katahimikan sa loob ng lab ay tila isang telang marahan na hinahawi. Inilalantad ang bawat hibla ng takot sa mukha ni Marco. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ay tila mga nanunuring mata na hindi kumukurap, naghihintay sa susunod kong sasabihin. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likuran, ngunit ang aking tinig ay nanatiling matatag, kasing tibay ng mga pundasyong itinayo ko para sa kumpanyang ito. Maaring nagtataka kayo kung bakit ako narito. Pagpapatuloy ko, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa lente ng kamera, na tila ba kinakausap ko ang bawat taong nanonood sa kanilang mga tahanan. Sa nakalipas na mga linggo, kumalat ang mga balibalita na ako ay dumaranas ng matinding pagod at hindi na kayang gampanan ang aking tungkulin. May mga tao pa ngang nagtangkang takutin ako sa pamamagitan ng mga lihim na pagkuha ng litrato at mga banta. Lumingon ako ng bahagya kay Marco. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang mga kamay na nakabulsa ay tila nanginginig. Marco, mahal, bakit ka namumutla? Akala ko ba ito ang gusto ninyo? Ang aminin ko ang katotohanan sa harap ng lahat? Biglang humakbang pasulong si Marco. Pilit na kinukuha ang mikropono mula sa aking kamay. Ang kanyang mukha ay suot ang isang maskara ng huwad na pag-aalala. Pasensya na po kayo, mga kasama sa media. Ang asawa ko ay talagang pagod na. Isabel, halika na. Kailangan mo nang magpahinga. Kami na ang bahala rito. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat sa isang paraan na hindi nakikita ng publiko, ngunit sapat na upang maramdaman ko ang kanyang pananakit. Ngunit bago pa niya ako mahila, isang malakas at mariing boses ang pumailan lang mula sa likuran ng mga mamamahayag. Bitawan mo siya, Attorney Marco.
Isang lalaking may edad na, ngunit bakas ang awtoridad, sa kanyang tindig, ang naglakad patungo sa gitna. Si Attorney Victor. Hawak niya ang isang itim na briefcase na tila naglalaman ng mga hatol ng tadhana. Sa kanyang tabi ay isang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang bawat hakbang nito ay nagbibigay ng bigat sa atmosfera ng silid. Sino ka? Wala kang karapatang manghimasok dito. Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Ang kanyang mga alahas ay tila hindi na nakatutulong upang itago ang kanyang pagiging maliit sa harap ng katotohanan. Ako ang legal na kinatawan ni Mrs. Isabel Reyes Valdez, wika ni Victor habang inilalabas ang mga dokumento mula sa kanyang bag. Narito kami upang ihain ang formal na reklamo ng qualified theft, falsification of public documents, at estafa laban kay Marco Valdez at Clarice Santos. Nagkaroon ng bulungan sa buong lobby. Ang mga mamamahayag ay tila mga gutom na leon na nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng anggulo. Nakita ko ang mukha ni Clarice na biglang nagmukhang abo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at kay Marco. Tila naghahanap ng butas na matatakasan, ngunit ang pinto ng katotohanan ay tuluyan ng sumara sa kanya. Anong ebidensya ang sinasabi ninyo? Anggil ni Marco, pilit na nagmamatapang. Isabel is mentally unstable. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng iyan. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa. Mentally unstable, Marco. O baka naman yun lang ang tanging paraan na naisip mo para hindi malantad ang ginawa mong paglustay sa pondo ng kumpanya para sa mga utang sa sugal ng iyong ina? At para sa mga luho ng babaeng ito? Itinuro ko si Clarice na ngayon ay nakatago na sa likod ng isang poste. Inilabas ni Victor ang isang malaking screen at ipinakita ang mga kopya ng pekeng power of attorney. Narito ang mga dokumentong may palsipikadong lagda ng aking kliyente at narito rin ang mga record ng bank transfers mula sa corporate account patungo sa isang dummy account na nakapangalan kay Clarissa Santos na ang tunay na benepisyaryo ay si Marco Valdes. Hindi doon nagtapos ang pagyanig. Ipinakita rin sa screen ang mga audio recordings, ang mismong mga pag-uusap nila ni Clarice sa loob ng aming silid. Ang plano nilang ipakulong ako sa isang institusyon. Ang boses ni Marco na puno ng pandidiri sa akin ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Kasing linaw ng kristal at kasing talim ng kidlat. Naramdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, ngunit hindi na ito ang pintig ng isang biktima. Ito ang pintig ng isang babaeng sa wakas ay nakawala sa mga tanikalang gawa sa kasinungalingan. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila paghuhugas sa aking nadungisang dangal. Napaupo si Doña Aurora sa isang silya. Ang kanyang muka ay nakatabon sa kanyang mga palad. Si Marco naman ay tila isang estatwa na unti-unting nagbibitak. Wala silang masabi. Wala silang maisagot sa harap ng hindi matatawarang ebidensya. Isabel, please. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malat at puno ng pagsusumamo. Lumapit siya sa akin, tila susubok na humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huwag mo itong gawin sa harap ng lahat. Tumingin ako sa kanya, hindi na may galit, kundi may ganap na pagtanggap na ang lalaking minahal ko ay matagal nang namatay. Hindi ko ito ginagawa sa iyo, Marco. Ikaw ang gumawa nito sa iyong sarili. Ang bawat hakbang na ginawa mo para sirain ako ay siya ring hakbang na nagdala sa iyo sa kinalalagyan mo ngayon. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang paglapit ni Attorney Victor sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking balikat sa isang paraan na nagbibigay ng lakas. Handa na ang lahat, Isabel? Ang mga pulis ay naghihintay na sa labas. Tumalikod ako sa kanila. Hindi ko na gustong makita ang kanilang pagbagsak dahil sapat na ang makitang muli ang aking sarili sa salamin nang walang bahid ng pagdududa. Ngunit habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang isang malakas na tawag mula sa isang hindi pamilyar na boses
sa gitna ng maraming tao. Isabel, hindi pa ito tapos. Lumingon ako at nakita ang isang lalaking nakauniforme ng kumpanya, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na hindi ko maipaliwanag. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago siya mabilis na naglaho sa gitna ng mga mamamahayag, sino ang lalaking iyon? At bakit tila ang pagbagsak ni Marco ay simula lamang ng isang mas malalim na laban na hindi ko pa alam kung paano sisimulan? Akala mo ba nanalo ka na, Isabel? Sa huli, ako pa rin ang may dala ng piraso ng kanyang laman na kailanman ay hindi mo na ibigay sa kanya. Ang tinig ni Clarice ay gumaralgal sa loob ng maliit at malamig na holding room ng kumpanya kung saan pansamantala silang inilagak bago tuluyang dalhin ng mga awtoridad. Nakatayo ako sa harap niya. Pinagmamasdan ng babaeng dati ay pinagkatiwalaan ko ng aking mga schedule, ng aking mga lihim, at maging ng aking mga kape sa umaga. Ang kanyang buhok, na dati ay laging maayos, ay nakalaylay na ngayon, at ang kanyang mga mata ay puno ng lason at desperasyon. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa lamesang kahoy. Ang bawat daliri ko ay tila may sariling buhay sa tindi ng panginginig, ngunit pinanatili ko ang aking mukha na kasing tigas ng marmol. Sa labas ng silid na ito, narinig ko ang mahinang bulungan ng mga empleyado at ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na naghahanda sa pag-alis. Ang bawat tunog ay tila isang paalala na ang mundong binuo ko ay tuluyan ng nagbago. Ang tinutukoy mo ba ay ang anak na gagamitin mo bilang panali sa isang lalaking wala namang ibang minahal kundi ang sarili niya? Mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyo at walang buhay. Hindi mo alam kung paano niya ako titigan, Isabel. Sa piling ko, nararamdaman niyang siya ang hari. Hindi siya anino lang ng isang makapangyarihang asawa. Sigaw niya habang ang kanyang mga luha ay nag-uumpisa ng dumaloy, sumisira sa kanyang mamahaling makeup na alam kong galing din sa pondo ng aking kumpanya. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot sa aking dibdib. Isang hapdi na tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa aking puso. Naalala ko ang lahat ng mga gabi na nanatili ako sa opisina hanggang madaling araw. Iniisip na ang aking pagkayod ay para sa aming kinabukasan ni Marco. Naalala ko ang mga pagkakataong pinili kong hindi bumili ng bagong alahas para sa sarili ko, upang may maibigay na malaking bonus kay Clarice dahil alam kong kailangan niya ito para sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang lahat ng aking pagtitipid, ang lahat ng aking pagpapakasakit ay nauwi lamang sa pag-usbong ng kanilang panlilinlang. Ang bawat butil ng aking malasakit ay tila naging lakas na ngayon ay bumabalik laban sa akin. Bigla akong binalot ng matinding hilo. Parang umiikot ang paligid at ang hangin sa loob ng maliit na silid ay naging mabigat, halos hindi mahigop. Napakapit ako sa sandalan ng upuan, dama ang gaspang ng kahoy sa aking palad. Iyon na lang ang nagpaalala sa akin, nagising pa ako at hindi pa bumibigay. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin at ang bawat paglunok ko ay nagbibigay ng hapdi na umaabot hanggang sa aking mga tenga. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Hindi ako nagtaas ng boses, hindi ako nagbuhat ng kamay, ngunit ang bawat hakbang ko ay tila isang bigat na nagpatahimik sa kanyang mga pagsigaw. Clarice, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng tiwala ko. Itinuring kitang higit pa sa empleyado. Ngunit sa huli, pinatunayan mo lang na ang ahas, kahit gaano mo pakainin at alagaan, ay laging hahanap ng pagkakataon upang manuklaw. Bulong ko sa kanyang tenga. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Lumayo ako at tumungo sa pinto. Ngunit bago ko ito buksan, lumingon muli ako sa kanya. At tungkol sa anak na sinasabi mo, kung totoo man yan, naway hindi niya mamana ang iyong kaluluwa. Dahil ang batang isinisilang sa gitna ng pagnanakaw
At paninira ay laging magdadala ng bigat na hindi niya dapat pasanin. Paglabas ko ng silid, sinalubong ako ng malamig na hangin ng hallway. Nakita ko si Marco na nakaposas na, inaalalayan ng 2 pulis. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig, hindi na makatingin sa akin. Sa likuran niya naroon si Doña Aurora, na pilit pa ring nagmamataas habang kinakausap ang isang pulis. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang designer bag ay hindi mapigilan ang panginginig. Naglakad ako pabalik sa aking opisina. Isinara ko ang pinto at doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang unti-unting pagguho ng aking pader. Napaupo ako sa sahig, sa mismong lugar kung saan dati ay masaya kaming nagtatawanan ni Marco habang nagpaplano ng aming bakasyon. Hinawakan ko ang aking mga braso. Parang hinahaplos ang sarili sa isang yakap na ako lamang ang makapagbibigay. Tahimik ang bawat hikbi. Ngunit ang bigat na tumatambay sa aking mga mata ay sing-alat ng dagat. Sa gitna ng pighati, may napansin akong munting sobrang kulay abo na nakasingit sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan ko itong kinuha at maingat na binuksan. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang sulat sa loob ay sapat na upang patigilin ang aking mga luha. Ang hustisya ay may maraming mukha, Isabel. Ang pagpapakulong sa kanila ay unang hakbang pa lamang. Huwag kang lilingon sa likuran, dahil ang tunay na kaaway ay hindi ang mga taong nakikita mo, kundi ang mga taong nagtatago sa liwanag. Sino ang nagpadala ng sulat na ito? At ano ang ibig niyang sabihin sa mga taong nagtatago sa liwanag? Habang ang gabi ay dahan-dahang lumulubog sa buong syudad, naramdaman ko na ang laban na akala ko ay tapos na, ay nagsisimula pa lamang sa isang paraang hindi ko kailanman inakala. Huwag mong isiping mananalo ka sa huli, Isabel. Isang hamak na babae ka lang na pinalad sa negosyo, pero wala kang pamilyang babalikan. Ang mga salitang yon ni Doña Aurora ay tila mga huling patak ng lason na ibinuhos niya sa akin bago siya tuluyang inakay ng mga awtoridad palabas ng labi. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na pasilyo, pinapanood ang paglayo ng mga taong itinuring kong pamilya sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang nila ay nagiiwan ng isang uri ng katahimikang nakabibingi. Isang puwang sa hangin na tila humihigop sa lahat ng aking lakas. Naramdaman ko ang hapdi sa aking kanang pisngi. Hindi mula sa isang pisikal na sampal, kundi mula sa talim ng kanyang mga salita na tila bumaon sa aking balat. Ang bawat hininga ko ay naging mabigat. Parang may nakapatong na dambuhalang bato sa aking dibdib. Ang paligid ko ay puno ng mga empleyadong nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pagtataka. Ngunit pakiramdam ko ay mag-isa. Ako sa gitna ng isang malawak at tuyong desyerto. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Isang pagod na nagmula sa loob ng maraming taon ng pagbubuhat sa bigat ng aming pagsasama. Naalala ko ang mga gabi na kahit may sakit ako, ay pinilit kong magluto para kay Marco dahil iyon ang tanging paraan na alam ko para ipadama sa kanya na sapat ako. Naalala ko ang mga okasyong tiniis ko, ang pangungutya ni Doña Aurora sa aking pinagmulan. Iniisip ko na bahagi iyon ng pagsisikap na panatilihing buo ang aming tahanan. Lahat ng sakripisyong yun, lahat ng paglunok ko ng pride para sa kapakanan ng kanilang pangalan. Sa dulo, tanging puot lamang ang kanilang isinukli. Ang bawat butil ng aking pagmamahal ay naging abo na ngayon ay tinatangay ng malamig na hangin ng aircon sa loob ng opisina. Bumalik ako sa loob ng aking silid at isinara ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng pintong kahoy ay tila isang hudyat ng aking ganap na pag-iisa. Lumapit ako sa aking bintana at pinagmasdan ang mga sasakyan sa ibaba na tila mga maliliit na langgam na walang alam sa bagyong nagaganap sa loob ng silid na ito. Kinuha ko muli ang liham na natanggap ko, ang babala tungkol sa mga kaaway na nagtatago sa liwanag.
Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga daliri. Kung hindi si Marco ang utak sa likod ng lahat ng banta, sino? Sino sa mga taong madalas kong kasalo sa boardroom ang mga taong nakangiti habang tumatanggap ng dibidendo mula sa aking paghihirap? Ang nagnanais na makita akong bumagsak? Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala. Ang aking lalamunan ay nanunuyo. At ang bawat paglunok ko ay may kasamang pait na hindi maalis ng anumang inumin. Napansin ko ang listahan ng board of directors sa aking lamesa. Ang bawat pangalan doon ay tila isang misteryong kailangang buksan. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat at binilugan ng isang pangalan. Isang taong matagal nang nananatili sa anino. Isang taong laging sumasang-ayon sa aking mga desisyon nang walang kibo. Ang taong ito ay ang pinakamalapit na kaibigan ng aking ama bago ito pumanaw. Maging ikaw ba, Ninong? Bulong ko sa aking sarili, habang ang aking tinig ay gumaralgal sa tindi ng kaba at pag-aalinlangan. Naramdaman ko ang isang malakas na panghihina ng aking mga tuhod, kaya napaupo ako sa sahig, nakasandal sa aking lamesa. Ang bawat sulok ng silid na ito ay tila nagsimulang sumikip. Tila ang mga pader ay dahan-dahang lumalapit upang gipitin ako. Sa gitna ng aking kalituhan, isang mahalagang alaala ang biglang sumulpot sa aking isipan. Isang tagpo noong bata pa ako, kung saan may binanggit ang aking ama tungkol sa isang lihim na kasunduan na hindi dapat malaman ng kahit sino. Bakit ngayon ko lang ito naalala? Bakit kung kailan wala na akong mapuntahan ay saka lamang bumabalik ang mga anino ng nakaraan? Tumingala ako sa kisame habang ang mga luha ko ay dahan-dahang gumugulong patungo sa aking mga tenga. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagkakulong ni Marco ay pagbubukas lamang ng isang mas malaking pinto patungo sa isang katotohanang baka hindi ko kayang tanggapin. Paano ko haharapin ang isang kaaway na itinuring kong pamilya higit pa kay Marco? At sapat ba ang aking lakas upang muling tumayo kung ang mismong pundasyon ng aking pagkatao ay binuo pala sa ibabaw ng mga lihim at kasinungalingan? Huwag mong masyadong dibdibin ang mga nangyari, Isabel. Minsan, kailangang malagas ang mga dahon upang muling sumibol ang bagong sanga. At ako ang magiging sanga na yon para sa iyo, basta't sumunod ka lamang sa aking payo. Ang boses ni Don Galo ay kasing tamis ng pulot, ngunit para sa akin, bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumulunod sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng isang marangyang ballroom para sa isang charity gala. Suot ang aking pulang gown na yari sa pinakamahal na sutla. Ang bestidang inilaan ko sana para sa aming ika-10 anibersaryo ni Marco. Ngunit sa halip na pag-ibig, ang pulang kulay nito ay tila nagpapaalala sa akin ng dugong dumanak mula sa aking sugatang puso. Hawak ko ang isang kristal na baso ng champagne, ngunit ang aking mga daliri ay kasing lamig ng yelo na nanunuot sa aking balat. Pinagmasdan ko ang aking Ninong Galo, ang lalaking itinuring kong pangalawang ama, ang taong laging naroon sa bawat milestone ng Isabel Cosmetics. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagkalinga, habang ang mga mata niya ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kasakiman. Ninong, I appreciate your concern, pero kaya ko pang itayo ang kumpanya. Hindi ko kailangang ibenta ang aking controlling shares sa inyo. Mahinahon kong sagot. Pilit na pinatatatag ang aking boses sa kabila ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Isabel Hija, let's be realistic. Ang reputasyon mo ay nabahiran na ng iskandalo ni Marco. Ang mga investors ay natatakot. You're emotional, and that's dangerous for business. Wika niya sabay haplos sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay tila isang bakal na rehas na unti-unting sumasakal sa aking kalayaan.
Pirmahan mo na ang merger agreement. It's the only way to save your father's legacy. Naramdaman ko ang isang matinding panghihina sa aking mga tuhod. Ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid at ang tunog ng tawanan ng mga alta sosyedad ay tila naging isang malabong ingay sa aking pandinig. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol. Naalala ko ang liham na natanggap ko kagabi, ang babala, tungkol sa mga kaaway sa liwanag. At ngayon, ang liwanag ng mga chandelier ay direktang tumatama sa mukha ng aking ninong Galo. Legacy ni Papa? O legacy niyo ninong? Bulong ko. Ang aking tinig ay gumaralgal sa tindi ng sakit ng katotohanan. Kayo ba? Kayo ba ang nag-udyok kay Marco? Kayo ba ang nagturo sa kanya kung paano ako nakawan mula sa loob? Saglit na tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang ngiti sa mga labi ni Don Galo ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang malamig at mapanganib na titig na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 3 dekada. Lumapit siya sa aking tenga. Ang kanyang hininga ay tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa huling bahagi ng aking pagkabata. Ang iyong ama ay isang mapangaraping tao, Isabel. Pero ang mga pangarap ay hindi nakakapagbayad ng utang. Kung alam mo lang ang mga dumi na kinailangan kong linisin para sa kanya, hindi ka maglalakas loob na tignan ako ng ganyan. Bulong niya sa isang tono na puno ng pananakot. You have 24 hours to sign, or I will release documents that will not only destroy your company, but will also tarnish your father's memory forever. Think about it, Hija. Tumalikod siya at marahang naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng karamihan, tila isang rebultong unti-unting nagbibitak sa ilalim ng bigat ng langit. Ang bawat paghinga ko ay parang paglunok ng mga bubog, at ang aking paningin ay nagsimulang lumabo sa pag-agos ng mga luhang hindi ko na kayang pigilin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay habang hinihigpitan ko ang hawak sa aking clutch bag. Sa loob niyon, naroon ang huling alaala ng aking ama. Isang maliit na susi sa isang safety deposit box na matagal ko nang kinalimutan. Isang susing baka naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa kataksilan ni Marco. Sa dinami-dami ng mga taong naging sandigan ng aking ama, bakit ikaw pa ang naging anino sa likod ng aking pagbagsak? Ganito na lang ba ang tadhana ko? Ang mawalang muli ng pamilya sa bawat pagkakataong sinusubukan kong tumayo. Dahan-dahan akong lumabas ng ballroom. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng aking huling paglalakbay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit alam ko sa aking sarili na ang laban na ito ay hindi na lamang para sa aking kumpanya. Ito ay para sa katotohanan ng aking nakaraan. Nang marating ko ang parking lot, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Bumukas ang bintana nito at ang nakita ko sa loob ay nagpabagsak sa aking puso sa kailaliman ng kawalan. Isabel, sakay na. May kailangan kang malaman tungkol sa tatay mo bago mahuli ang lahat. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat sikreto ng aking pamilya? At handa ba akong harapin ang katotohanang maaaring bumasag sa tanging alaala ng aking ama na aking pinanghahawakan? Huwag kang matakot, Isabel. Ako ito, si Serafin, ang dating driver at katiwala ng iyong ama. Ang boses na yon ay tila isang kumpas mula sa nakaraan, isang himig na matagal nang nabaon sa limot, ngunit agad na nagpabilis sa pintig ng aking puso. Si Mang Serafin, siya ang taong laging nagbibigay sa akin ng candy noong bata pa ako. Ang taong laging naghahatid sa akin sa eskwelahan habang masayang nagkukwento tungkol sa kabutihan ng aking ama. Dahan-dahan akong sumakay sa itim na sasakyan, nararamdaman ang lamig ng aircon na tila humahalik sa aking mainit na balat. Ang amoy ng lumang leather at pine scent sa loob ay biglang nagpabalik ng mga alaalang akala ko ay tuluyan ng pumanaw kasabay ni Papa. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada ng Makati, nanatili akong tahimik.
Ang bawat ilaw ng poste na aming nadadaanan ay tila mga aninong mabilis na sumusuri sa aking pagkatao. Naramdaman ko ang bigat ng susing hawak ko sa loob ng aking bag. Ang susing iyon ay tila nag-iinit, nagbabadyang magbukas ng isang pintong baka hindi ko na maisara pang muli. Isabel, hiha. Simula ni Mang Serafin habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kalsada. Alam kong marami kang tanong. Alam kong masama ang loob mo kay Galo. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi traidor ang tatay mo. Hindi siya ang nagnakaw sa kumpanya gaya ng pinalalabas nila sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking mga daliri. Ang aking lalamunan ay tila hinahakal ng isang hindi nakikitang kamay. Anong ibig ninyong sabihin, Mang Serafin? Sabi ni Ninong Galo, si Papa ang may kasalanan sa pagbagsak ng orihinal na kumpanya. Sabi niya, nilinis lang niya ang dumi ni Papa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Dumi? Si Galo ang dumi, Isabel. Siya ang bumutas sa bangka habang ang tatay mo ay pilit na sumasagwan para iligtas kayong lahat. Ang susing hawak mo, iyan ang magdadala sa iyo sa huling liham ni Sir Eduardo. Doon niya itinago ang lahat ng ebidensya laban kay Galo. Pinatitira niya muna ang lahat. Pinahinog niya ang panahon dahil alam niyang sa takdang oras, ikaw ang tatapos sa laban na sinimulan niya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bangko sa Binondo. Isang gusaling tila nakalimutan na ng panahon ngunit nananatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat hakbang ko sa loob ng gusaling iyon ay tila isang paglalakbay pabalik sa aking pagkabata. Ang tunog ng aking sapatos sa malamig na sahig ay tila isang tibok ng puso na bumibilis sa bawat segundo. Nang mabuksan ang safety deposit box, ang aking mga mata ay agad na napako sa isang makapal na envelope na may sulat kamay ni Papa. Sa tabi nito ay isang lumang panyo na may burda ng aking pangalan. Ang panyong laging gamit ni Papa kapag pinupunasan niya ang aking mga luha noong bata pa ako. Naramdaman ko ang biglang pag-agos ng mainit na likido mula sa aking mga mata. Ang panyong yon ay tila may amoy pa rin ng tabako at peppermint ni Papa. Isang amoy na nagpaguho sa lahat ng aking pader. Binuklat ko ang liham. Ang bawat salitang nakasulat sa papel na medyo nanilaw na ay tila isang tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay. Para sa aking mahal na Isabel, huwag kang maniniwala sa kanila. Ang kumpanyang ito ay bunga ng pagmamahal ko sa iyo. Kung sakaling basahin mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang sandaling kailangan mong maging matapang. Si Galo ang pumatay sa aking dangal, ngunit ikaw ang bubuhay nito. Sa loob ng envelope ay ang mga orihinal na dokumento ng pagkakatatag ng kumpanya at ang mga katibayan na si Don Galo ay nag-divert ng pondo patungo sa mga personal niyang accounts noon pa mang buhay pa si Papa. Hindi lang si Marco ang ahas. Si Marco ay maliit na bersyon lamang ng mas malaking halimaw na si Don Galo. Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang sakit na naramdaman ko kanina sa gala ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Kung akala ni Don Galo na mapapasuko niya ako sa loob ng 24 na oras, nagkakamali siya. Dahil sa bawat oras na lumilipas, ang bawat dokumentong hawak ko ay nagiging isang matalas na espada na handang humiwa sa kanyang leeg. Mang Serafin, wika ko habang mabilis na inilalagay ang mga papeles sa aking bag. Ihatid niyo ako sa opisina. May kailangan akong tapusin bago sumikat ang araw. Isabel, delikado ang ginagawa mo. Babala ng matanda. Maraming koneksyon si Galo. Baka hindi ka makaabot sa board meeting bukas. Tumingin ako sa kanya ng may ngiting puno ng pait at tapang. 10 taon akong naging anino ni Marco. 30 taon akong naging biktima ng kasinungalingan ni Galo. Ngayong gabi,
Ititigil ko na ang pagtakas. Kung kailangang dumanas ako ng bagyo para lang malinis ang pangalan ni Papa, gagawin ko. Nang makarating ako sa kumpanya ang gusali, ay balot na ng kadiliman, maliban sa aking opisina na tila naghihintay sa aking pagdating. Habang papaakyat ako sa elevator, naramdaman ko ang biglang pagtigil nito sa gitna ng ikasampung palapag. Ang ilaw sa loob ay dahan-dahang kumutitap at namatay. Iniiwan akong mag-isa sa gitna ng ganap na kadiliman. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay tila isang dambuhalang nagmamasid. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin at ang tunog ng isang mahinang paggalaw sa itaas ng elevator. Isabel, hindi mo ba narinig ang babala ko? Ang boses na yon ay hindi kay Mang Serafin. Hindi rin kay Don Galo. Iyon ay ang boses ni Marco. Ang boses na dapat ay nasa loob na ng kulungan. Paano nakalabas si Marco? At sino ang nagmamaniobra sa elevator na ito na tila balak akong ibaon sa ilalim ng lupa bago pa ako makarating sa itaas? Isabel, akala mo ba ganoon lang kadali ang lahat? Na sa isang pirasong papel ay mababura mo ang 10 taon nating pagsasama? You're so naive, my dear wife. Ang boses ni Marco na nagmumula sa intercom ng elevator ay tila isang malat na bulong ng isang demonyo sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga palad habang nakakapit ako sa bakal na hawakan ng elevator. Ang hangin sa loob ay tila unti-unting nauubos at ang bawat hininga ko ay nagiging isang mabigat na pakikipagsapalaran. Ngunit sa halip na sumigaw o magmakaawa, ipinikit ko ang aking mga mata at pilit na kinuha ang kontrol sa aking nagkakagulong isipan. Hindi ka nakalabas, Marco! Mahinahon kong wika. Ang aking tinig ay matatag kahit na ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Isang recording lang ito. O baka naman, pinahintulutan ka ni Galo na tumawag mula sa loob ng selda para lang takutin ako. Ganyan ka na ba kadesperado? Narinig ko ang isang mahinang tunog ng static mula sa speaker na sinundan ng isang mapait na halakhak. Hindi ito ang tawang minahal ko. Ito ay ang tawa ng isang lalaking tuluyan nang kinain ng kanyang sariling kasakiman. Kahit nasaan man ako, Isabel, hindi ka magiging malaya dahil ang kumpanyang pinoprotektahan mo ay nakatayo sa isang pundasyong puno ng kasalanan. Pirmahan mo na ang merger. Save yourself the humiliation. Patuloy ng boses. Dito ko na-realize ang isang bagay. Galo is using Marco's voice to break my spirit. Alam nilang ang aking emosyon, ang aking kahinaan. Dahan-dahan kong inabot ang aking cellphone sa loob ng bag. Salamat sa Diyos at may kaunti pang signal. Hindi ko tinawagan ang pulis. Tinawagan ko ang head of maintenance na alam kong tapat sa aking ama. Mang Carding, ang elevator sa main hall. Ngayon na. Bulong ko. Ilang minuto ang lumipas na tila ba mga oras ng pagdurusa. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Ngunit sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang biglang paggalog ng elevator. Narinig ko ang mechanical na tunog ng mga kable na muling gumagalaw at ang dahan-dahang pagliwanag ng mga floor numbers. Sa wakas, bumukas ang pinto sa lobby. Sinalubong ako ni Mang Serafin at ni Mang Carding. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Ngunit hindi ako tumigil para magpasalamat ng matagal. May mas malaking misyon akong kailangang tapusin. Isabel, ayon sa impormasyon ko, nandito na si Galo sa boardroom. Kasama niya ang mga investors. They're planning to vote for your removal tonight. Babala ni Mang Serafin habang naglalakad kami nang mabilis patungo sa private stairs. Naramdaman ko ang bigat ng mga dokumento sa aking bag. Ang mga katotohanang itinago sa loob ng 30 taon. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila isang pag-akyat patungo sa aking sariling kalbaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may dala ng mga pako. Bago ako pumasok sa boardroom, tumigil muna ako sa harap ng isang salamin. Inayos ko ang aking buhok
at pinunasan ng mantsa ng luha sa aking pisngi. Hinawakan ko ang kwintas na suot ko, ang tanging alaala mula sa aking ama. Papa, gabayan niyo po ako, bulong ko sa hangin. Pinihit ko ang siradura ng pinto at pumasok sa loob. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Nakita ko si Don Galo sa dulo ng mahabang lamesa, nakaupo sa aking upuan ng may pagmamalaki. Sa tabi niya ay si Clarice, na nakasuot na ngayon ng isang formal na suit, tila ba isa na siyang ganap na bahagi ng pamunuan. "Isabel, you're late," wika ni Galo ng may malamig na ngiti. "We were just about to finalize the vote. Since you're here, maybe you'd like to sign the voluntary resignation instead." Hindi ako nagsalita. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa bakanteng upuan sa tapat niya. Inilapag ko ang aking bag sa lamesa. Ang tunog ng paglapat nito sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. "I'm not here to resign, Ninong." Simula ko, ang aking boses ay pumuno sa buong silid ng may awtoridad na hindi nila inaasahan. "I'm here to introduce a new item on the agenda. The immediate removal and prosecution of Don Galo for the crimes committed against my father and this company." Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng silid. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mukha ni Galo. Ang kanyang mapanuring mga mata ay kumitid at ang kanyang panga ay tumigas. "Ano bang pinagsasabi mo, Isabel? You're being hysterical again. This is exactly why the board doesn't trust you." Hysterical? Kinuha ko ang mga dokumento mula sa bag at isa-isang inihagi sa harap ng mga board members. "Tignan niyo ang mga petsang ito. Tignan niyo ang mga account numbers. Ito ang mga katunayan na bago pa man mamatay ang aking ama, ninanakawan na siya ng taong ito. Ninong, hindi mo lang ako niloko. Niloko mo ang lahat ng taong narito sa loob ng 30 taon." Tumayo si Galo. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. "Gawa-gawa lang yan. Sinong maniniwala sa mga papel na yan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa asawa mo?" "I will believe her." Isang boses mula sa pintuan ang nagpatahimik sa lahat. Pumasok ang isang matandang lalaki na kilalang-kilala sa buong industriya, ang Chairman Emeritus ng aming partner bank. Hawak niya ang isang audio recorder na luma. "I have the original testimonies, Galo. Eduardo gave them to me for safekeeping bago siya aksidenteng mamatay." Wika ng matanda. Naramdaman ko ang isang malakas na pagkabog sa aking dibdib. This is it. The wall of lies is finally crumbling. Tumingin ako kay Clarice, na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot. "Ninong Galo," wika ko sa isang mahinahong tono, ngunit puno ng talim. "Your 24 hours are up, but I won't give you the same choice you gave me. You have two options. Walk out of here in handcuffs, or face the cameras and confess everything right now." Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa boardroom. Isang malakas na tunog ng pagkabagbag ng salamin ang narinig mula sa likuran. At sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang kamay na humablot sa aking braso ng may matinding lakas. "Kung babagsak ako, isasama kita, Isabel." Sino ang may hawak sa akin sa gitna ng dilim? At sa muling pagsapit ng kaguluhan, sapat ba ang ebidensyang hawak ko upang iligtas ang aking buhay mula sa isang taong wala ng balak pang mabuhay ng may dangal? Naramdaman ko ang malamig at nangangalit na mga daliri ni Don Galo na bumaon sa aking braso. Ang kanyang hininga na amoy hulas na alak at tabako ay dumampi sa aking mukha. Sa gitna ng ganap na kadiliman ng boardroom, ang bawat segundo ay tila naging isang oras ng pagdurusa. Sinubukan niyang hablutin ang bag na naglalaman ng mga ebidensya. Ang kanyang mga kilos ay puno ng desperasyon ng isang taong alam na ang kanyang imperyo ay gumuho na. "Hindi mo ako matatalo, Isabel. Ako ang nagtayo sa kumpanyang ito mula sa wala. Karapatan ko ang lahat ng ito." Anggil niya, ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng galit at takot. Pilit kong binawi ang aking braso, nararamdaman ang hapdi ng kanyang mga kuko sa aking balat. Ngunit hindi ako sumigaw.
Sa halip, ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang itulak siya palayo. Ang tunog ng kanyang pagkakadapa sa isa sa mga silya ay pumailan lang sa katahimikan, kasunod ng pagbukas ng mga pintuan. Biglang nagliwanag ang buong silid mula sa mga flashlight ng mga security guards na pumasok. At kasunod nito, ang pagbabalik ng kuryente na tila isang hudyat ng pagtatapos ng gabi. Nakita ko si Don Galo na nakasalampak sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay nakalaylay na sa kanyang noo. Wala na ang mapagmataas na hari. Tanging isang matandang lalaking sakim na lamang ang natira. Dalhin niyo na siya, mahinahong utos ng Chairman Emeritus. Habang inilalabas si Don Galo na nakaposas, lumapit ako kay Clarice na nanginginig sa isang sulok. Clarice, huwag kang mag-alala. Ang mga pulis ay naghihintay na rin sa'yo. At tungkol kay Marco, ang boses na narinig ko sa elevator ay isang pre-recorded message na ginawa ninyo upang takutin ako. Pero ang katotohanan ay nananatili siya sa loob ng selda at doon mo rin siya makakasama. Tumalikod ako sa kanila. Hindi na iniintindi ang kanilang mga pagsusumamo. Naglakad ako patungo sa dulo ng lamesa, ang upuan ng CEO. Dahan-dahan akong naupo. Nararamdaman ang lamig ng leather sa aking likuran. Tumingin ako sa bawat board member na naroon. Ang kanilang mga mukha na dati ay puno ng pagdududa ay napalitan na ngayon ng paggalang. Magsimula na tayo. Wika ko. Ang aking boses ay puno ng awtoridad at kapayapaan. Ang Isabel Cosmetics ay hindi na muling magiging kasangkapan ng kasakiman. Mula sa araw na ito, itatayo natin ang kumpanyang ito sa pundasyon ng katapatan at integridad, ang mga pangarap ng aking ama. Pagkatapos ng mahabang board meeting, lumabas ako ng gusali. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw. Ang kulay rosas at gintong liwanag ay tila isang pagbati mula sa langit. Naramdaman ko ang paghaplos ng malamig na simoy ng hangin sa aking mukha. Tila ba tinatangay nito ang lahat ng bigat na aking dinala sa loob ng 10 taon. Pumunta ako sa aming mansyon sa huling pagkakataon. Nakita ko si Manang Ising na naghihintay sa akin. Ngumiti ako sa kanya at ibinigay ang isang sobreng naglalaman ng kanyang severance pay at sapat na halaga upang makapagsimula siya ng sariling negosyo sa probinsya. Salamat sa lahat, Manang. Mag-ingat po kayo. Pinagmasdan ko ang bawat sulok ng bahay na ito. Ang mga mamahaling gamit, ang mga painting, ang lahat ng luho na naging saksi sa aking pagluha. Bukas, ang bahay na ito ay mapupunta na sa bagong may-ari. Ang lahat ng perang makukuha rito ay ibibigay ko sa isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Kinuha ko ang aking maleta at lumabas ng hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa gate ng mansyon ay tila pagtatapon ng mga tanikalang matagal nang nakagapos sa aking mga paa. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa sa aking dibdib, isang uri ng kalayaang hindi ko kailanman inakalang matitikman ko pa. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa tabing dagat. Habang pinapanood ko ang mga alon na humahalik sa pampang, kinuha ko ang aking wedding ring mula sa aking bulsa. Pinagmasdan ko ang pagkislap nito sa ilalim ng araw. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang naging simbolo ng aking pagpapakasakit at pagkabulag. Dahan-dahan kong inihagis ang singsing sa malawak na karagatan. Nakita ko ang maliit na pagtilamsik ng tubig bago ito tuluyang lumubog sa kailaliman. Ang bawat lamat sa aking puso ay tila nagsisimula ng maghilom. Hindi ako nabigo. Hindi ako nawalan. Dahil sa pagkawala ng lahat ng akala ko ay mahalaga, natagpuan ko ang tunay na Isabel, ang babaeng matapang, malaya, at buo. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang amoy ng dagat at ang init ng araw. Ang laban ay tapos na, at ang aking bagong buhay ay nagsisimula na sa bawat patak ng oras.
Lumipas ang 1 taon mula nang gumuho ang mundong akala ko ay akin. At sa muling pagsikat ng araw sa aking bagong buhay, natutunan ko na ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa mga taong nanakit sa akin, kundi ang ganap na paglimot sa bigat na idinulot nila. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong opisina sa BGC. Ang hangin dito ay mas sariwa, malayo sa lansa ng kataksilan na bumabalot sa dati kong silid sa Makati. Pinagmasdan ko ang sikat ng umaga na marahang humahalik sa mga dambuhalang gusali. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang banayad na haplos sa aking balat. Wala na ang mabigat na tanikala sa aking mga paa. Wala na ang panginginig ng aking mga kamay sa tuwing hahawakan ko ang aking telepono. Nakatanggap ako ng ulat mula kay Attorney Victor kaninang umaga. Si Marco at Don Galo ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang mahabang sentensya sa loob ng piitan. Nabalitaan ko na si Marco ay pilit na nagpapadala ng mga sulat ng pagsusumamo, ngunit ang bawat sobrang dumarating ay diretso sa shredder nang hindi ko man lang binubuklat. Ang kanyang mga salita ay wala ng kapangyarihan sa aking puso. Si Doña Aurora naman ay bumalik sa kanilang probinsya, namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na kubo, malayo sa rangya at alahas na dati niyang ipinagmamalaki. Si Clarice ay nanganak na, ngunit ayon sa balita, ang batang isinilang ay naging paalala lamang ng kanyang mga pagkakamali, isang buhay na kailangan niyang itaguyod sa gitna ng kahirapan at kahihiyan. Napangiti ako ng tipid habang humihigop ng aking paboritong Barako coffee. Ang bawat paglunok ko ay tila nagbibigay ng init sa aking buong pagkatao. Ang pait ng kape ay tila sumisimbolo sa aking nakaraan, ngunit ang tamis na naiiwan sa aking dila ay ang kasalukuyang tinatamasa ko. Ma'am Isabel, nandito na po ang mga bata mula sa foundation. Bungad ng aking bagong assistant, isang babaeng puno ng pangarap at integridad. Tumango ako at kinuha ang aking bag. Ang Isabel Foundation ay naging sentro mong aking buhay sa nakalipas na mga buwan. Doon, nakikita ko ang mga babaeng gaya ko, mga pusong sugatan na dahan-dahang bumabangon. Ang bawat ngiti nila ay tila isang gamot sa aking sariling mga pilat. Natanto ko na ang aking misyon ay hindi lamang ang pagpapaganda ng panlabas na anyo sa pamamagitan ng kosmetiko, kundi ang pagpapalakas ng loob ng bawat kababaihang nawalan ng boses. Tumingin ako sa aking mga daliri. Wala na ang sing-sing na dati ay sumasakal sa aking pagkatao. Ang bawat kalyo sa aking palad ay hindi natanda ng pagpapakasakit para sa ibang tao, kundi mga medalya ng aking sariling pagsisikap. Papa, sana ay nakikita niyo ako ngayon. Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa larawan niya na nakapatong sa aking lamesa. Ang pangalan niyo ay malinis na at ang kumpanyang itinayo niyo ay muling nagniningning. Naramdaman ko ang isang payapang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang kapatawaran ay hindi ko ibinigay para sa kanila. Ibinigay ko ito para sa aking sarili upang tuluyan na akong makalaya. Wala nang puwang ang puot sa pusong punong-puno na ng pagmamahal para sa sarili. Sa bawat hakbang ko patungo sa labas ng aking opisina, naramdaman ko ang tibay ng aking mga paa. Hindi ko na kailangan ng isang hari upang maging isang reyna. Ang aking trono ay ang aking kalayaan, at ang aking korona ay ang aking dangal na kailanman ay hindi na muling mababali. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. Maaaring may mga bagyong dadaan, ngunit alam ko na ngayon kung paano sumagwan sa gitna ng alon. Ako si Isabel, at ako ay muling isinilang mula sa abo ng aking sariling pighati. Mas matatag, mas maliwanag at higit sa lahat, malaya.